Kilala ang Mahayhay Laguna dahil sa mga cold springs at falls nito. Isa na nga rito ay ang Bukal Falls. Pero higit pa sa turismo ang maipagmamalaki ng bayan na ito. Dito kasi sa Mahayhay, may natatanging lugar na layong pangalagaan ang iba't ibang uri ng hayop o wildlife. Ngayong araw ay pag-uusapan natin kung ano nga ba ang halaga ng wildlife conservation. Naku, interesting ang topic na ito bilang tinuturing na mega diverse country ang ating bansa. Tama, Cheska. At mahigit kalahati sa 52,000 species na meron tayo dito sa bansa ay endemic o dito lang sa Pilipinas matatagpuan. Tiyak na madadagdagan ng ating kaalaman sa mga hayop kasama ang APA Wildlife Rescue and Conservation Park. Kaya tara at samahan ninyong kaming alamin ang lahat ng kwento at aral ng APA Park. Magandang araw, Laguna. Ako si Cheska. At ako naman si Roy. Sama-sama nating pagsaluhan ang magagandang kwento, masasayang karanasan, at makabuluhang usapan, lahat ng yan dito sa Laguna. Magandang araw muli, Laguna. Kami po ay inyong napapanood sa Facebook page, ft.com/Dito sa Laguna at sa YouTube channel at Dito sa Laguna TV. Ngayon ay makakasama natin ang founder at owner ng APA Wildlife Rescue and Conservation Park, si Sir Alfredo Amorado, upang ibahagi sa atin ang kwento ng APA Park. Magandang araw po, Sir Al. Welcome po sa ating programang Dito sa Laguna. Pwede daw po kayong bumati at magpakilala sa ating mga mananood. Magandang araw dito sa Laguna. Ako po si Alfredo Perez Amorado, dito po sa APA Wildlife Rescue and Conservation Park, dito po sa Barangay Coralao, Mahayhay, Laguna. Ayan. So Sir Al, pwede niyo po bang ikwento kung paano nagsimula ang APA Wildlife Rescue and Conservation Park? Ever since kasi bata pa ako, mahilig ako sa animals. So, dumating yung time na may mga alaga ako na buhay ilang. Ito yung Tagalog ng ating wildlife. Noon naman ay maluwag pa. So, hindi ko din naman alam na yun pala ay nasa kalikasan natin na bawal. So, nung nagkaroon ng, I think, 2004, nagkaroon na ang DNR ng Republic Act na pwede mong i-register kung ikaw ay may alaga. So, doon nag-umpisa. So, meron kasi ako noon na usa, pero meron din ako na Hawk Eagle nung bata pa ako noon. Pero nung maliit pa ako, ang natatandaan ko, ang lagi kong alaga yung ibon na pagka nagsimba, ito yung may kulay. So, then bibe, itik, kalapate, isda. So, halos lahat. Then aso, pusa. So, dumating yung time nga na nag-matured, naka-afford na bumili ng mga konting ibon. So, doon nag-umpisa ang hilig ko. So, yung hilig na yon, nagpa-CWR ako, yung Certificate of Wildlife Registration sa DNR. From there, since dumami na, naging farm permittee ako. And then from there, sabi nung isang taga-DNR, Sir, pwede ka na mag-rescue center kasi nakita namin yung facility nyo, mukhang okay naman, tas may vet kayo, lahat naman malulusog yung alaga ninyo, bakit hindi kayo mag-try na mag-rescue center? So, nag-apply ako mag-rescue center. So, sa awa naman ng Diyos, nabigyan ako ng opportunity na makapag-serve dun sa mga buhay ilang natin na either sino-surrender or turnover or ito yung mga illegally na trader na napapunta sa DNR, na niloan naman natin. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng APA? Ano po ang mga misyon o layunin ng park na ito? Yung APA, galing sa pangalan ko yon, abbreviation ng pangalan ko yon, Alfredo Perez Amorado. So, ang layunin nito, sabi ko nga, ito yung sa rescue center natin. At the same time, ito para maging educational sa mga bata. So, hindi lang sa TV nakikita, hindi lang sa internet, nakikita nila ng buhay na naandyan. I remember nung 2022, katatapos lang ng pandemic. Hindi pa tapos, ano? Nung nag-pandemic ng 2020, nung 2022, medyo nag-open yung atin sa pandemic. So, meron akong naging bisita na family, may anak silang isang 4 years old at saka isang 2 years old. Nung sinama ko sila rito,
tuwan-tuwa yung bata. Hindi nila ma-express kung ano yung kaligayahan. Even yung parents, masayang-masaya kasi galing nga ng nakakulong eh. So, yung 2 years old, first time yung makalabas, yung 4 years old, 2 years old pa lang sila nung nangyari yung pandemic, nabitin siya. So, ito yung buhay ng ating kalikasan. Ito, parang pandemic. Yung nakikita nyo mga hayop nakakulong dito is ito yung nararanasan day to day ng buhay ilang pag nakakulong. Nung tayo ay naka-pandemic, wala tayong ginagawa kundi kumain, matulog at nasa bahay lang. So, ganun din itong mga buhay ilang na to once na ikinulong natin. So, eto sila. Ayan ang buhay nila ngayon, nakakulong, malungkot. Akala natin masaya sila pero malungkot sila kasi wala sila sa natural habitat nila. Sir, kailan po officially nag-start o binuksan itong ating APA Park? 2022, nagkaroon ako ng bisita ng February, ano? So, March, April, nag-try ako i-open sa public. Kasi sabi ko nga, yung gastos ko, since private siya, yung gastos ko sa nag-aalaga sa pagkain with or without visitors, iisa. So, tinry ko na i-open sa public, then through the help ng mga estudyante, since that time ay naka-online naman sila, so marami akong volunteer na napakiusapan ng mga estudyante na mag-guide. So, umiikot lang sila rito, so binibigyan ko lang ng allowance, and sa awa ng Diyos, yung mga bisita, binibigyan naman ng kahit papaano tip yung ating mga tour guide. So, doon nag-umpisa yon. Then later on, dumami na yung hayop, naging rescue center nga siya. So, madami ng hayop. Then, about time maglagay tayo ng entrance fee para naman makatulong do sa day-to-day natin. Sino po yung mga naging katuwang nyo? Bukod po sa inyo, syempre, kayo yung founder. Sino po yung tumulong sa inyo na mabuo itong ating wildlife conservation center or conservation park? Oo, of course, lagi. Ako na, nagpapasalamat ako sa mga empleyado natin. So, without them, wala ito. Plus yung aking dalawang anak, yung aking third and fourth, si Justin at saka si Alexandra. So, isa din sila sa tumutulong sa akin para mabuo ito. Bakit po para sa wildlife yung naisip niyo pong itayo? And ano po yung naging inspiration niyo po para buuin po ito? Since nga tayo ay located dito sa foot of Mount Banahaw, so dito napakarami pang buhay ilang. So, ito yung nakikita kong best place kasi nagstay na kami ng family ko rito after the pandemic. So, sabi ko, since nga mahilig naman sa hayop, gawin na natin tong dati is mini zoo. So, kinonvert na natin ng rescue center dahil nga maraming mga hayop dito na nagkakaroon ng sugat or tina-turn over. Para sa inyo naman, sir, gaano kahalaga yung pagkakaroon ng ganitong wildlife rescue and conservation facility? Well, ito ay isang napakalaking major role, lalo na dito sa atin. Kung wala kasing mangangalaga at magbibigay ng first aid doon sa mga ating buhay ilang, kung lalong-lalo na kung nasusugatan, ano ang mangyayari sa kanila? Hindi magiging balanse ang ating mundo. So, sa inyo pong pananaw, ano po yung pinakamalaking banta sa wildlife ngayon sa Pilipinas po? Well, unang-una kasi, hindi naman masama siguro ang development. Kaya lang, syempre, ang unang naapektuhan, yung mga nakatira dun sa mga dinidevelop na area, lalong-lalo na sa kabundukan. So, yun ang number one, yung kanilang natural habitat nawawala. Pangalawa, yung mga tao na hinahunt, either pangkain or tinitrade. So, yung illegal trading. So, yun yung ating mga nakikita. Plus, pagka nagkaroon ng baha, bagyo, so affected din sila. Gaano po ba kalaki ngayon itong inyong park in terms of yung land area niya? Itong allocation dito is almost 7 hectares. Pero pagdating po sa mga tao nyo, yung mga empleyado nyo, gano'n na po kalaki yung family nyo dito? Yung amin dito na, kasi kanya-kanyang area, So, yung ating keeper, around 7 to 8 yung ating keeper. And then, meron tayong, siyempre, tagalinis, meron tayong vet, meron tayong trainer. So, yun yung mga number of employees natin. Ano
mo po yung mga major milestone or yung mga tagumpay na nakamit po nitong park ninyo po? Well, ako masaya dahil ito yung pinaka-accomplishment namin na kahit papaano nakakatulong tayo sa mga bata. Hindi lang nga bata pati yung mga lola nag-i-enjoy Kasi hindi mo na, kagaya ng capybara, hindi mo na kailangan pumunta ng ibang bansa para makakita ng capybara. Ang flamingo, so saan ba tayo nakakakita ng flamingo? So yun na yung accomplishment ko na nakikita. Na-share natin yung mga animals dito. Ayan, maraming salamat po sa pag-share ng kwento kung paano nabuo itong Apo Park. Bilang animal lover, ay talaga namang nakakatuwa malaman na may ganito tayong pasilidad at pasyalan dito sa Laguna. Ayan, marami pa tayong pag-uusapan, no? Maya-maya ay aalamin naman natin kung ano-anong hayop ang makikita dito sa Apa Park. Kaya tutok lang, magbabalik ang dito sa Laguna pagkatapos ng ilang mga paalala. Ano pre, kumusta? Nakascore ka na ba sa girlfriend mo? Kalma ka lang, pre. Finals kasi namin ngayon, hindi pa ako makascore Tupe-tupe, tinan mo itong mga dumadaang to. Ganito mangyayari sa atin pag di tayo nagtino Oo, nabili ko na yung diaper. Ano? Sabi mo kanina, medium size baby. Boss, kala ko makukuha ng buong sakod ko. Tuition na to ng anak ko Kulang na kulang pa. Ma, sorry Kung ma. sana pag-aaral na ato pag iingat ka. Sigurado ko ba talagang akin yan? Malamang, sira ulo ka ba? Kita mo ikaw yung boyfriend ko. Oh, pre, una na ako tumatawag si Jim. Teka pre. Uy, ano yung pre? Tago mo nga yan. Practice safe sex. Responsibilidad natin yan. Mabuti ng sigurado, mag-ingat at magplano. Mas kulado, mas kalkulado. Muling nagbabalik ang Dito sa Laguna. Sa mga nakatutok sa ating Facebook at YouTube Live, huwag kalimutang i-share ang inyong mga reaksyon at katanungan sa ating comment section. Ituloy na natin ang usapan kasama pa rin si Sir Al upang malaman kung ano-anong klaseng hayop ang matatagpuan dito sa Apo Park. Alamin din natin ang proseso ng pag-rescue at pag-rehabilitate ng kanilang mga inaalagaan hayop. Ayan, so sa ngayon po sir, no, ano-anong mga hayop yung matatagpuan dito sa ating farm? Hindi lang buhay ilang nandito, meron tayong mga domesticated na animals, meron din tayo ditong pangtrabaho na mga animals o yung ating mga domesticated, meron tayong kabayo, meron tayong kalapate, meron tayong puting kalabaw na nandiyan yung although hindi siya pwedeng pantrabaho, ito yung albino, no. So itong mga endemic naman natin dito sa Pilipinas, meron tayong dito yung mga ibon na endemic, tsaka itong mga bearcat. So ano ba yung ating Luzon bleeding heart, meron tayo dito, serpent eagle, Bramini kite, peregrine falcon. So ito yung ating mga ibon, no? Of course, yung aking mga alaga na kakatu, Macau, parrots, meron tayo diyang flamingo, yung white flamingo, greater flamingo, and then mga reptiles, meron tayong Philippine crocodile na nandiyo dyan, meron tayong Nile, meron tayong mga isda na nandiyo dyan, iba't ibang klaseng isda, pythons, may mga pythons tayo, may frogs, may turtles, so marami pang iba. More than 100 species yung nandiyo dyan. Is almost 1,000 heads ang nandito na animals. Ang dami sir, no? So I'm sure later naman makikita natin to kapag itinur nyo kami around dito sa inyong park, ano sir? Yeah, very much willing ako na itour kayo. Pero sir, dun po sa na-mention nyo na species, ilan po yung percentage dito yung rescued? Yeah, almost almost 80% ng naandito ay from DNR, either loaned or loaned namin yan or
turnover dito. So, yun yung mga meron pa kaming in-adapt sa DNR din. Ano po ang mga klase ng hayop ang karaniwang nire-rescue niyo po or tinutulungan niyo po? Lahat po ba ito ay kinukupok niyo dito sa farm o may iba pa rin na sinasurrender niyo po sa authorities tulad ng DNR po? Okay, ang kalimitan na dinadala rito is monkey. Sabi ko nga kanina na yung monkey kasi is ang hirap mong kuhanin kasi parang tinotolerate mo yung mga nagta-turnover. Kasi imagine nasa wild yung baby monkey, kukunin nila sa mother nila or papatayin minsan yung parents, kukunin nila, aalagaan. So parang aso, parang tuta na ang saya-saya mo habang pinapalaki mo kasi ang bait-bait niya. The difference is yung tuta pagka lumaki, lifetime friend mo. Etong monkey at etong Philippine long-tailed macaque natin, pagka nagmamature siya, na-reach niya na yung age na maturity niya, bumabalik na instinct niya, nagwa-wild na, either manganggat siya, mananakit. So, anong gagawin? Ita-turn over na sa DNR or dito sa amin. So, napakalungkot, di ba? Magdadalawang isip ka, tatanggapin mo ba siya or hindi? Kasi hindi naman siya pwede nang ibalik sa wild. Kasi nga, ang akala niya tao siya eh. Feeling niya tao dahil ang nagpapakain sa kanya tao. Laging nakikita niya tao. Or there are times na may tali pa nga, may sugat-sugat na. So, yun, ang mga kalimitan tina-turn over, sawa, yung mga ibon na may tama. So, kasi kung yan ay pwede pa rin lang naman, kung halimbawa ordinaryong ibon at yan naman ay walang sugat, pwede nang i-free flight, pakawala na siya. Kasi the moment na inalagaan mo siya for few days, ma-attach na sa iyo eh. So, mas mahirap yon. Kung nandiyan dyan, dinala rito at sa tingin mo, physically, wala namang sugat, active siya, pwede mo siyang i-release. As long as na ito ay endemic ha. Kasi kung ito naman ay exotic animals, hindi naman siya pwede nating i-release dito sa atin. Sir, so speaking naman po of DENR and certifications, kamusta yung naging proseso niyo po ng pagkuha ng certification from DENR? Kasi I'm sure kinailangan siya para mag-operate itong ating park. Yeah, yung CWR kasi, Certificate of Wildlife Registration, ito yung first step mo. Kailangan magpa-register ka sa DENR, kailangan mo doon ay galing sa legal source. Meaning, may resibo siya or invoice or donation. So ito yung hindi po pwede na ito ay galing sa illegal trader. Of course, that is criminal case. Kasi once na naandyan dyan sa yan, walang papers, ano yun, criminal case yung pwede kang kasuhan ng DNR. So kailangan, sabi ko nga, coming from the legal source. Paano nyo po nalaman kung may mga hayop na nangailangan ng rescue? May mga nagto-turnover po ba sa inyo? Yeah, actually, dito yon dinadala. Dinadala rito. Turnover dito, nung minsan rescue is owl. Yun nga, meron tayong scoops owl dyan. Mahina. Pumasok sa isang church. Tapos, hindi ko alam kung paano nila nahuli. So, the moment na nahuli mo yan, yung wild, ibig sabihin, may kapansanan siya. Hindi, wild yan eh. Hindi yan basta-basta magpapahuli sa'yo eh. So, ang laging pinapakita niyan, malakas sila. So, dalawang owl nandyan, isang Philippine Eagle Owl at saka Scoops Owl. Pareho silang mahina. And then, nung minsan may nag-turnover naman, exotic, itong red-eared turtle. So, naandyan dyan, hindi mo din naman siya pwedeng pakawalan kasi hindi naman siya endemic dito sa atin. So, sawa, maraming kalimitan dyan yung sawa. So, yung sawa kasi, if in case na yan ay maayos naman, through the coordination ng DNR, pwede naman nating pakawalaan. Saan bang area? Sa kabundukan ba? Diba? Hindi ka naman pwedeng basta magpakawala anywhere kasi baka mamaya, makasakit din naman ng tao. So normally, ang pinapupuntahan dito ay dalawa kasi i-rescue mo eh. Halimbawa, itong cobra, pumasok sa loob ng bahay. So, i-rescue mo yung tao, at the same time, i-rescue mo ngayon yung cobra. Pero hindi kami capable doon sa cobra. So, meron tayong mga tao na capable na mag-handle ng cobra.
Ayan sir, so para lang po mas malinaw sa mga viewers natin yung proseso, pwede niyo po bang i-share sa amin yung kung ano yung simple or kung ano yung step-by-step process ng pag-rescue hanggang rehabilitation, hanggang pag-release, yung pagkakasunod-sunod po niya. Okay. Sa rescue kasi, sa amin nga, sabi ko, is more on turnover. So pagka dinala rito sa amin, kailangan mag-fill up sila. Ano yung species yun? So alam na, ilalagay namin kung ano species, ilang piraso, and then, ano yung kondisyon niya. Siya ba ay healthy? Siyempre, physical lang naman titingnan natin. So, more on under observation yan. So, may sugat ba siya? Kung may sugat, automatic, kailangan nating i-first aid or gamutin. So, from there, kailangan makuha natin yung name din nung nag-turnover. Saan galing? Ano yung history? Ito ba ay pet niya? 'Di ba? Or ito ba ay nakuha lang niya? Kasi one time, meron ditong papunta rito para mag-visit, meron sila daw na daanan na sisiw ng kalapating gubat. Sisiw na sisiw. So, dinala rito. So, ngayon, malaki na. So, hindi mo din siya pwedeng pakawalan kasi sumusunod sa tao. Anyway, yun yung proseso natin. Kailangan madokumento natin na ito ay turnover para maisama natin sa inventory na mapadala sa DNR. And then, ano ba yung pwedeng maging doon? Anong pwedeng next step doon ng DNR? Ito ba ipapakawalan or aalagaan? Kasi kung ito ay may sugat or may sakit, hindi po pwede. So, nilalagay namin muna sa quarantine area yan. Kasi baka naman mahawa naman yung ating ibang mga hayop dito na healthy. So, once na nag-turnover yan, as always, nasa quarantine area. Ayan sir, so after po nung quarantine, doon na po magkakaroon ng decision kung siya ay i-release na po ba or dadalhin po or dito na kukupkupin mismo sa inyong facility. Doon na naman magkakaroon ng desisyon. Through the proper coordination with DNR, ito ba ay, kung ito ay healthy, unang-una, healthy. Marunong siya mag-hunt. Kasi otherwise, kung hindi siya marunong mag-hunt, hindi siya mabubuhay. Takot ba siya sa tao? Dapat takot siya sa tao. Hindi yung pagka nakakita siya ng tao, lalapit siya. Dapat takot siya sa tao and marunong siya mag-hunt. Healthy siya, pwede natin siyang i-release. Through coordination sa DNR. Kasi saan ba dapat natin i-release? Diba? Ngayon, kung hindi siya healthy, kailangan maging healthy muna. Ngayon, kung talagang wala ng pag-asa na bumalik sa dati niyang kondisyon, sabi ko, kung halimbawa ay hindi na niya kaya mag-hunt or bulag ang isang mata, meron kasi dito turnover, Philippine Sea Eagle, bulag ang isang mata. And then meron nga, kalimitan sira yung pakpak. So, yun yung mga nag-i-stay dito ng matagal. Or magiging lifetime na yon kasi hindi na sila hindi na sila kaya ng mabuhay sa natural habitat nila. Ayun po, may mga kwento po ba kayo or may isang pangyayari na unforgettable po sa mga rescue case niyo po? Sa rescue kasi, normally sabi ko nga, pagka yan ay nahawakan mo, yung buhay ilang o yung wildlife, at nagpapakitang mahina siya, yun yung time na almost to say goodbye. Kasi dapat, lagi silang aggressive. Oo. Pero, nalalagyan naman natin ng first aid. So, majority naman is nasa-save natin. Pero, pagka yung wala ng pag-asa, kasi kung ang sakit niyan, halimbawa ay hindi naman yung aksidente. Kasi dapat yung wild, ang sakit niyan yung aksidente, halimbawa, nabaril, tinirador, pinalo. Pero kung ang sakit niyan ay yung parang pet at nagkasakit na sa kanya, nakakatakot na kasi yun na nakupkupin. Baka kasi, papaano naman yung ating mga healthy na alaga natin dito. Sa lahat po sir ng mga cases na gano'n na hinandle nyo dito, alin po yung masasabi nyong pinaka-specific case na tumatak sa inyo or unforgettable for you? Etong dalawang owl. Kasi yun, nandiyan dyan, sira yung pakpak. So yun, nakita nyo naman nahahawakan siya. So since hindi siya pwedeng i-release, pwede natin kasing gamitin siya sa mga bata, sa educational, sa tour natin. Yun ang maitutulong niya sa atin. At the same time, maitutulong din natin siya para, as always,
sigurado na may pagkain siya at meron siyang gamot. Ano naman po sir kaya nanggagaling yung mga food natin dito, yung mga pinapakain natin sa ating mga animals? Paano nyo po siya pinoproseso? Okay. Majority ng food, siyempre, galing sa amin kasi isa sa requirements para ikaw ay maging rescue center at saka farm permittee ay lagi nilang tinitingnan is capable ka ba? Ano ba yung capable ka bang mag-alaga? So, yun ang number one requirements na tinitingnan nila. And then, meron tayong entrance fee. So, doon din tayo kumukuha. And then, merong isang establishment na hindi ko alam kung po pwedeng i-mention yung kanilang company. Binibigyan nila kami ng karne weekly. So, ito yung mga cuttings. So, may mga iba din po ba na nagdo-donate or Yung ating mga nagtutour dito, pag-ikot nila, so aside sa tip minsan sa tour guide, ay nagbibigay sila for the animals. Ano po ang short-term at long-term goals ng APA para sa wildlife conservation po? Well, short term, sana maging maayos natin to at makilala, hindi lang dito sa Laguna, kung hindi sana sa buong Pilipinas. So makatulong tayo, yun ating goal. Makita nila at yung ating mga buhay ilang ay maalagaan nating mabuti. Yung ating long term, sana makasama naman tayo sa world sa etong ating ano ba tawag natin doon? world recognition? Oo, ng mga animals. Ayan ako, I'm sure marami agad ang natutunan ng ating mga viewers ngayong araw na ito. Hindi may kakailang napakalaking papel lang ng Apo Park pagdating sa ating environment. Mahalagang maunawaan natin kung yung mga ito para mas lumalim yung appreciation natin sa ating endemic species at sa buong kapaligiran. Nang sa gayon, mas mahikayat tayong kumilos at gumawa ng mga paraan na makabubuti sa ating likas na yaman. Lalo na yung pagpapahalaga sa mga hayop na kasama natin sa pagbabalanse ng ating ecosystem. Ayan, kaya tara na, Cheska at Sir Al, pwede nyo po ba kaming i-tour dito sa inyong park? Halika na! Ayan, sige.
Tumahimik ka! Babae ka lang! Wala kang karapatan! Babae ka lang! Hindi mo kaya! Babae ka lang! Para sa ating mga kababaihan, sa ating mga ina, kapatid at kaibigan, mga babaeng namumuno hanggang sa mga minoryang sektor, sa ating mga manggagawa at sa ating mga magigiting na revolusyonarya na lumaban para sa ating kalayaan. Babae ka, hindi babae lang. Pakita mo ang talino at galing ng mga kababaihan. Sama-sama nating wakasan ang diskriminasyon laban sa mga kababaihan. Sulong babae. Ayan, nakapumasyal na tayo dito sa Apa Park, ano? At nagbabalikan dito sa Laguna. Kanina ay naging pamilyar tayo sa mga hayop na nandito sa Apa Park. Inalam na rin natin ang proseso ng wildlife rescue at rehabilitation. Ngayon naman ay pag-uusapan natin kung paano masusuportahan ng komunidad ang advocacy ng Apa Park na pangalagaan ng wildlife. Ayan, so sir, sa usaping community, sino-sino po ba usually yung mga bumibisita o namamasyal dito sa ating Apa Park? Old ages eh. Lahat ng edad na andito. So, mula yung may birthday, kasi may, kasi limitan, tinitreat yung mga bata. Then, kasama na si Lola. Isipin mo, even from Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Batangas, Quezon, nakakarating dito. So, may mga tour na mga eskwela na pumupunta rin dito. Actually, may nakabook this September, I think nasa 900 na students. Paano nyo po kinakonduct ang inyong guided tours para ituro ang kahalagahan ng wildlife conservation? Ano pong dapat i-expect ng mga bibisita po dito sa inyo pong park? Well, yung ating mga policies dito, rules and policy, so kailangan alam lahat ni tour guide para ma-advise niya dun sa mga bisita natin. So plus, dapat alam ni tour guide ano yung tungkol dun sa mga hayop na yon. So dapat alam niya yung history para naman alam dun hindi lang tayo kasi park na pwede kang bumisita na at your own ikot ka. Dito we see to it na may kwento. May kwento yung hayop na nakikita mo. Ilang taon na yan, saan ba nanggaling yan, paano napunta dyan, ano ba kinakain yan. So at least alam din nila pati nung mga tinutour natin. Sir, sa tingin nyo naman po, sa papaanong paraan makakatulong yung community natin no, sa palawakin or palakasin yung mission ng inyong Apa Park? Well, yung ating community dito is, dito naman, very supportive. Actually, dito sa amin, very supportive. Hindi lang sa barangay namin, sa town namin dito sa Mayhay, even sa Laguna is, support dito sa amin, sa ating, dito sa rescue center. Kasi tayo lang dito ang private na rescue center dito sa Laguna. Hindi ko alam kung meron sa Quezon. Batangas, wala. So, tayo lang dito ang may rescue center ng wildlife. So, proudly Laguna talaga itong natin ito, facility. Pwede po bang sumali bilang volunteer or intern dito po sa inyong park? Anong klase ang mga gagawin ng pwede pong gawin ng isang volunteer po dito? Well, lahat naman to is open kami sa volunteer. As long as na may free time siya and willing to learn. So, yun lang ang ating criteria rito. As long as na mahilig ka sa animals, willing to learn, kaya mong pag-aralan. Kasi mahirap naman kung masasabi mo, hindi angkap doon sa animals na yon. So, mamimislead yung nag-guide o yung ating bisita kung halimbawa na mali yung nasasabi mo. So, kailangan napag-aralan mong mabuti bago ka mag-tour. Sir, kanina na-mention nyo na may support naman tayo from community, lalo na yung ating lokal na pamahalaan. No? Ano-ano po yung mga uri ng suporta na nare-receive nyo from them? Well, yung endorsement sa amin, nai-endorse tayo sa iba't ibang bayan, plus yung sa tourism natin, kasama tayo na ini-endorse.
Kasi ang Mahayhay ito ay known, kami ay blessed sa spring water. Ay meron kaming I think 6 or 7 na malalaking falls dito. So hindi lang falls ang pinag-uusapan ngayon, kasama na ang aming park. Ano po ang mga mensaheng nais niyang ipaabot sa ating pong mga manonood, lalo na po sa mga kabataan, upang mas malaganap ang malasakit sa wildlife. Hindi lang siguro sa wildlife, no? Pero sa lahat po ng mga hayop. Ako po ay hindi sang-ayon na ating hulihin ang mga buhay ilang or ating wildlife sa kanilang natural habitat. Tayo pong mga tao ang naatasan na pangalagaan ang ating kalikasan. So, tayo po sana ang unang magbibigay pahalaga para po maging balanse ang ating ecosystem. So, yun lang po. Sana po, again, sana po pabayaan nating mabuhay ang mga buhay ilang sa kanilang natural habitat. Sir, imbitahan naman po natin yung ating mga manonood na bumisita dito sa ating park. Ay, salamat po sa sa opportunity. Sana naman po inyong dalawin ang aming mga alaga rito dito po sa APA Wildlife and Rescue Center dito sa Mahayhay, Laguna. Sana po ay ang pagbisita niyo po rito ay tulong na rin sa amin para po meron tayong pang-alaga sa ating mga hayop. Sana ay magkita-kita po tayo rito. Naku, ayan, tiyak akong lahat ng ating manonood ay natuwa at naantig sa kwentong hatid ng APA Wildlife Rescue and Conservation Park. Sana naman ay na-inspire tayo ng napahalagahan ng ating kalikasan, lalo na ang ating kasasang kahayupan. Kaya naman maraming salamat po Sir Al sa pagbahagi ng inyong kwento. Mabuhay po kayo at nawa ay dumami pa ang mga taong kagaya nyo na may malasakit sa mga hayop at ating kapaligiran. Ayan. So, more power po sa APA Park. Thank you. Salamat sa inyo. Salamat sa pagbisita at pagpo-promote dito. Paano ba yan, Cheska? End na naman ang episode natin, no? Natapos man ang ating kwentuhan, tiyak akong marami tayong aral at inspirasyon mula sa APA Park na pwede nating isabuhay. Una na nga rito ay ang pagpapahalaga natin sa mga hayop. Nakakahanga rin naman na sa panahon ngayon ay meron pa rin patuloy na nagmamalasakit sa mga hayop na bihira na lamang natin may kita sa ating pang-araw-araw na buhay. Dito sa APA Park, ay hindi lang basta pa siya lang may experience natin, may mga ala rin tayong babaunin. At dito na nagtatapos ang ating episode ngayong Lunes. Pwede nyo ulit balikan ang ating episode ngayong araw sa ating Facebook page, fb.com/Dito sa Laguna TV at YouTube channel at Dito sa Laguna TV. Siyempre, sundan ninyo ang ating mga ganap sa ating programa sa Instagram at X. At dito sa Laguna TV, muli ako si Jessica. At ako naman si Roy, magkita-kita tayo sa susunod na Lunes dito sa Laguna.